pagpapatuloy ng ating mga mensahe, ang ating mensahe hango sa ating series for these coming few months na tayo ay nasa quarantine period ng ating sitwasyon ngayon. Ito ang ating series of messages. Ito ang ating theme. Don't make lockdown lock you down. Amen? Don't make lockdown lock you down in your praise, in your worship, in your faith. Huwag nating hayaang ma-lockdown din tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon, sa ating pag-worship, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating hayaan na makonsume tayo ng mga sitwasyon na nangyari sa ating kapaligiran. Worries, fears, hindi yon ang itinuro sa atin ng Panginoon. At ang pamagat ng ating pag-aaral, gawa nga ng meron tayong mga sitwasyong kinakaharap na ganito, minsan naisip natin, why did God allow these things to happen? Bakit niya hinayaan na mag-suffer hindi lamang ang isang bansa, ang isang kontinente, kundi ang buong mundo ng virus na ito? Bakit niya hinayaan? Kasi minsan naiisip natin, minsan nga marami sa atin, minsan nagkakaroon na rin tayo ng bitterness to the Lord. Diba? Nagkakaroon tayo ng bitterness heart. Nagiging bitter ang ating pakiramdam na bakit hinahayaan ng Panginoon. Pwede namang tanggalin ng Lord. Pwede namang inawin ko ba na isang galing na ng Lord. Wala na yung virus na yan. But then bakit niya hinahayaan na tayo ay dumaan sa ganitong pandemic situation ng ating buhay? Kasi minsan dapat maintindihan natin that life is not a bed of roses. Ang buhay ay hindi puro saya lamang. Minsan dadaan din tayo sa dagok ng buhay, minsan dadaan din tayo sa rough road, di ba? Pero ang sinasabi sa Biblia, yung mga rough road na yon, yung mga narrow gates nating pinapasukan ating buhay, these are the way to eternal life. Amen? At ang pamagat ng ating pag-aaral is, are you bitter even if it is for the better? Tayo ba ay nagkakaroon ng bitterness sa ating puso? Tayo ba ay naiinis sa sitwasyong ating kinakaharap ngayon kahit na ang pangyayaring ito ay para sa ating ikakabuti? Ang pangyayaring ito, hindi lamang ating minsan kung ating titignan. Pangyayaring ito, this is for the betterment of everyone. Kasi hahayaan ng Lord na mangyari ang mga ganitong sitwasyon para ma-divert ang ating focus sa ating mga ginagawa. Minsan nabibisi na tayo sa ating trabaho, minsan meron tayong sariling priority sa ating buhay, hindi natin nabibigyan ng priority yung totoong deserving ng time at lahat natin, di ba? At yun ay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos na may akda ng lahat, ang Diyos na nagmay-ari na kung anong meron ka, ang Diyos na gumawa sa atin. So, He deserves all the glory. He deserves all the honor. Diba? Kaya minsan, naiisip natin, bakit kaya tayo nilagay na-confine sa ating pamamahay sa sitwasyong ganito? Minsan ito ay panahon ng pagmumuni-muni. Pagmumuni-muni na kung saan, isipin mo, ngayon, tabla-tabla na tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Walang manager, walang cleaner. Lahat tayo tabla-tabla. Pantay-pantay tayo. At yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. In the eyes of God, we are all fair. Pare-pareho lamang tayo. We are created equally. Diba? Equally. Hindi tayo merong pinili ang Panginoon. But then, minsan, nalalagay yung mga iba't ibang tao, nalalagay sa iba't ibang posisyon dahil yun ay purpose ng Panginoon. So, are you bitter? Tatanong ko sa inyo, are you bitter if it is for the better of our life? Bitter ka ba sa mga nangyayaring ganito? Sa sitwasyon natin ngayon, are you bitter? Okay. Why does God allow coronavirus and other catastrophes to happen? Bakit niya hinahayaan yung mga ganitong sitwasyon na mangyayari sa ating buhay? He allowed wars, He allowed in the past, He allowed earthquakes, He allowed tidal waves, tsunamis, everything. And it cost lots of lives. At ito ngayon, coronavirus din. Why does God allows these things to happen? Bakit niya hinahayaan? Pwede namang
tanggalin ng Panginoon ito, ginawin ko ba na kasi dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na may gawa ng lahat. Pwede niyang tanggalin ito. Bakit niya inaalaw na mangyari ito? Sometimes God has reasons of allowing things to happen in His own purpose. Meron siyang sariling purpose, meron siyang kagustuhan, meron siyang plano para sa bawat isa. But do we want to know why? Gusto nating malaman ang purpose na ito. Things that could even hurt us. May mga bagay na minsan nakakasakit sa atin. It hurts us, di ba? It hurts us seeing our family suffering from this pandemic situation. It hurts us seeing our family being locked down in the Philippines. Minsan nawawalan ng pasensya yung mga tao dun sa Pilipinas. Nasasaktan tayo sa ating nakikita sa Pilipinas, sa mga pangyayari, lalo sa ating pamilya. Minsan nakukulangan ng pagkain. But then, these things are part of God's plan. Weaken us, nakakapanghina, di ba? Nakakapanghina tignan. And even challenges our trust and faith on God's power. Di ba? Nasa-challenge tayo. Minsan nasa-challenge ang ating pananampalataya sa Panginoon during this lockdown. Lord, ito ba talaga ay kagustuhan mong mangyari? Lalo na sa aming mga anak mo. But God can redeem us from situations. Pwede naman tayong God will redeem us, turn the tide in our favor. Diba? Pwede naman yan. He can pabaliktarin yung sitwasyon. Walang COVID, walang virus, walang wars, walang lahat. But then, bakit niya hinahayaan mangyari ang mga ito? So that things will sometimes bring benefits in our life. Amen? Yung mga bagay na ito, nagiging makabuluhan din ito. Ito ay nagdadala ng kabutihan, di ba, sa ating buhay as a result of those sufferings. Amen? Hindi lamang ang taong hindi nakakaranas ng sufferings, ng paghihirap sa buhay, kapag dumaan sa maliit na bagay lamang, siya ay madaling bumagsak, madaling bumigay. Di ba? But then, kapag tayo ay dumadaan sa mga ganitong sitwasyon ng buhay, marami sa atin na kapag ito ay ating matagumpayan, kapag meron din naman tayong mga kaibigan ulit na dumaan sa ganitong sitwasyon, nagiging pagpapala tayo sa kanila dahil pwede mong sabihin na ako nga nakayanan ko, ikaw pa kaya. Diba? Gawa nga nung ang ating pag-aaral sa ating Bible study is witnessing by overcoming these sufferings, by overcoming these situations in our lives, you can be a witness to God's goodness. Ako nga, hindi ako pinabayaan ng Panginoon during this lockdown. Diba? So, this is one way of God's purpose para mabilis na mapalaganap ang kanyang salita. Ito ang ating, napakasimple ng ating pag-aaral sa umagang ito. It comes from one verse only. At lahat naman siguro tayo nakaka-relate dito, yung Romans 8:28, di ba? And we know that all things work for good to those that love God, to them who are called according to His purpose. Napakasimple lang, maliit na verse lang yan. But then, these things will always work together for good. Diba? Amen? Nasabi nga doon, all things, lahat ng mga bagay, these pandemic situations, these viruses, these wars, this famine, lahat ng ating pagtandaan, it will always work together for good. Because, ang sabi nga doon kanina, these things that we will undergo in our life, yung mga bagay na ito na pagtandaan sa ating buhay, this will bring benefit. Magiging malaki ang maitutulong, magiging makabuluhan ito sa ating buhay. Amen? Kasi huwag nating tignan yung palagi lamang yung magandang bagay. Yung kapag tayo dumadaan sa hindi magandang bagay, parang nawawala na tayo sa ating sarili. Hindi. Let's look at it that this is part of God's plan. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay palagi nagbabasa ng salita ng Diyos, when you put the Word of God into your heart, palagi mong nakikita yung goodness ng Panginoon, even in bad situations like this. Amen? Kung tayo magsimula, let us pray. Hallelujah. Lord, in the mighty name of Jesus, sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpupuri, kami, Panginoon, ay sumasamba, kami ay lumalapit sa inyo sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, ang bawat isa na
nakakasama namin ngayon sa aming live streaming, sa aming mensaheng ito, lahat naman nakikinig. Lord, dalangin namin, Lord, na kayo ang mangusap sa puso ng bawat isa. Gabayan mo, Panginoon, ang bawat isa, lahat ng aming mga kapatid sa JGM, Lord, at ang aming mga kaibigan, ang aming kapamilya, at ang aming mga lahat ng mga relatives namin, Lord, sa Pilipinas. We pray for them that you continue to guide them, be with them, and protect them, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, wala kaming tinataas. Kayo lamang aming Diyos na sinasamba. Kayo ang aming tagapagturo. You are our teacher, Lord. And we pray, Lord, that be with us sa aming pag-aaral at ang nalalabibang oras ng aming pag-aaral na ito. Sa inyo lamang namin binibigay at pinagkakatiwala. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Romans 8:28. Diba ang ganda ng verse nito? Talagang kapag ito ang ating pinanghahawakan, you don't have to worry. You look at bad things, even good things. Amen? Kasi ikaw ay naniniwala that God has called you for a purpose. When God called you for a purpose, then you don't have to look at negative things as negative, but you convert negative into positive. But why does God allow those things to happen? Bakit niya hinahayaan mangyari ang mga bagay na ito, yung lalo na ang trending na ito na sitwasyon, pangyayari from this very moment, yung pandemic virus na ito, why does He allow this to happen? Una, for the completion of His commitments and purpose. His purpose is for Him to be glorified in the life of His children. Amen? Sa mga ganitong sitwasyon, gusto ng Panginoon na Siya lamang ang ating maitaas, Siya lamang ang ating mapapurihan, Siya lamang ang maitanghal natin sa ating buhay. Amen? Kasi gusto ng Lord, He is, ang sabi nga ng Bible, diba? He is a jealous God. Wala tayong ibang dapat papurihan. We don't intend to glorify, to lift up anyone, but Him only. Yung purpose niya, yung kanyang kagustuhan, ang palaging masusunod. Amen? Ang sabi naman sa Jeremiah 29:11, He has a plans for each and every one of us. He has a better plan. Sinabi nga niya doon, better plan. Not a bad plan, but a better plan. Plan not to harm you. And this viruses, this situation right now, nakikita natin, it harms us, but ang sabi ng Lord doon, this will not harm you. Amen? Plan not to harm you, but to give you hope and a good future. Amen? God uses plagues to deliver enslaved Jews from the Egyptian overlords. Ito yung unang mga panahon noong ang mga Egyptian ay naging matigas ang kanilang puso sa mga Hudyo, mga ating mga God's people noon. They have a hard heart at sila ay binigyan ng Panginoon hindi parusa kundi something that would remind them of His plan for His people. Diba? Merong plano ang Lord sa buhay ng bawat isa. It includes you, each and every one. So, upang siya ay mapapurihan, upang siya ay mag-glorify, He sent plagues, di ba? It includes yung mga palaka, di ba? Yung locust, yung tubig, naging dugo. So, God allowed these things to come into our lives para siya ang ating purihin. Amen? Siya ang ating mag-glorify. And His purpose lamang ang masunod. Through Jesus' death and resurrection, Christ bore our sins on the cross. We receive grace and not judgment when we believe in Him. Jesus' death and resurrection. Ito ang kanyang purpose. Amen? Yung tayo ay mahango sa ating pagkakasala sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak sa krus. Amen? So, don't worry. God allowed these things to happen for the completion of His purpose and commitments. Di ba? Amen? Huwag tayong mangamba sa mga nangyayari ngayon. Pangalawa, to remind us about our obedience. Tignan niyo yun, yung una. Commitments
of His purpose. Pangalawa, to remind us about obedience. Yung ating pagsunod. Minsan kasi, ang tao ay nagiging disobedient na. Nakakalungkot tignan, di ba? Yung sitwasyon ngayon, hindi lamang sa buong mundo, kundi lalo na sa ating bansa, Pilipinas. Ang tao ay nagiging suwail, nagiging disobedient. Hindi sila sumusunod sa simpleng utos lamang ng ating mga taong nakakataas sa ating otoridad, government. Hindi natin kayang sundin. Nakakalungkot yung ating nakikita, nagiging viral ngayon sa Facebook at iba pang mga media, mga balita na dahil sa hindi pagsunod at kawalan ng tiwala sa mga namamahala sa ating bansa, ang tao ay nagiging suwail, nagiging disobedient. And this disobedience leads to what? To death. Tignan mo ngayon, yung pagiging suwail, hindi pagsunod, marami na ang namamatay. Gawa nitong virus na ito. Pag sinabi ng otoridad, manatili ka sa pamamahay mo, sumunod ka na, dun ka na. Diba? Amen? Tingnan natin dito, Hebrews chapter 5 verse 8, though he were a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Ang Panginoon, kahit anak siya ng Diyos, sumunod pa rin siya. Diba? Sumunod siya. He even died on the cross. He was even suffering from what? Marami siyang pinagdaanan. Pangungutya that leads to his crucifixion. Diba? Na pako siya sa krus. Pero hindi siya he didn't even complain, di ba? Hindi siya nagsabi, ay ganito ganyan, masasaktan ako, anak ako ng Diyos, bakit ako i-crucify? Di ba? Anak ako ng Diyos anak mo ako, dapat iligtas mo ako dito. Di ba? Yun nga ang sinabi ng kanyang mga kasamang na-crucify, yung dalawang robbers, sabi, anak ka ng Diyos, bakit hindi ka iniligtas dyan? He did not even complain to his father. Di ba? So that is one way that shows obedience. That is an example. Even Jesus Christ himself, even he is the Son of God, he even obeyed. Moses proclaimed the blessings of following Jehovah and the consequences of forsaking him to teach obedience to the Israelites. In Deuteronomy chapter 28, Moses promises children wealth, food, and safety. He warns that if Israel refuses to listen and obey, he will curse them instead. Dito, yung nung unang panahon, even in the Bible, prophets like Moses, he proclaimed blessings to his people. Kapag sila ay sumunod sa salita ng Diyos, when they follow and obey the word of God, they will be blessed. Amen? Kapag tayo naman ay sumunod ano bang ngayon dito sa Kuwait? Mapalad tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon ng mga leaders. Though wala tayo sa ating bansa, dito tayo sa ibang bansa, dito tayo sa Kuwait, mapalad pa rin tayo because the Lord is giving the leadership of this country the wisdom on how to protect not only their own nationality, but it includes us OFWs and expats. Amen? So in that way, magpasalamat tayo sa Panginoon. Mas maganda ang ating katayuan dito sa Kuwait kaysa Pilipinas. Amen? Maraming nagsasabi, gusto ko na uwi sa Pilipinas, sana nandoon ako. Huwag na, dito ka na lang. Mas napapangalagaan tayo rito. We have to be thankful that the Lord is taking care of us through our brothers. Itong mga kapatid natin ng mga nationalities dito. We don't have to be bitter sa government nito, ng bansang ito. Dahil napaka-stricto naman ito. No. Yung pagiging stricto nila, it will benefit us. It will give us benefits. Tayo rin naman yung nabibinipisyuhan ng kanilang pagiging stricto dito. Kapag inutos nila rito yung 24-hour curfew for the next 2 weeks, sumunod tayo. Wala tayong magagawa doon.
Because, authorities, gaya nga nang ni-post ko kanina, ng madaling araw habang ako nag-aaral, when I posted it, yung mga authorities, mga governments, kahit na hindi natin sila gusto, nakaka-disappoint, nakakalungkot, makita yung mga balita sa media tungkol dito sa mga disappointments na pinaparating nila sa yung mga nakaka-embarrass daw yung presidente ng Pilipinas, kesyo ganyan, kesyo ganito. Wala kayong magagawa. Dahil hindi naman siya naglagay ng sarili niya dun eh. Hindi hahayaan ng Diyos na siya ay maluklok sa posisyon na yan kung wala siyang plano. Yung presidente na yan, part yan ng God's plan for His people, for the people of the Philippines. Diba? Kaya ang sabi nga dun, wala tayong ibang gagawin. Just submit because these governments, they are part of God's plan sa ating buhay. Hinayaan ng Panginoon na sila ay manalo sa eleksyon, makaupo doon. Bakit? Kung hindi ba yung naging presidente natin ngayon, ibang presidente yun? Makakaisip ba siya? Baka mas lalong lumala ang sitwasyon natin. Kaya, we have to be thankful. We don't promote candidates, we don't promote governments, we don't promote leaders. Dahil hindi naman siya yung presidente yung binoto eh. Miriam ako. So, but then, kahit na sino pang presidente nating binoto, we have to abide. Di ba? Kahit hindi, nanalo na siya eh. Then, let's have, kung talaga ang puso mo as a Pilipino is to have unity, di ba? Magkaroon tayo ng unity. Unity ang pinaka-importante dun eh. Sa sitwasyon ngayon, walang ibang pinaka-importante kundi yung unity. To unite as one para na mapaglabanan natin itong sitwasyon na ito nating pinakinakaharap. Kapag hindi tayo nakipag-isa at nakiisa, naku, baka ayaw natin magsalita. Italy is an example. Diba? So we have to continue to pray for these brothers na nandoon sa ibang mga bansa na mas lalo silang nasalanta ng viruses na ito. During this pandemic situation, obedience is one of the golden rule. Di ba? Walang golden rule dito. Walang golden rule. Talino mo, just obey. O sumunod tayo sa sumasakop sa atin, sa mga governments na naghahawak sa atin, sa leaders. Disobeying our government official is disobeying God. Diba? Kapag hindi mo sinunod ang gobyerno, it's like you're disobeying God as God put them in this situation, in the position where they are right now. Amen? Nilagay sila at hinayaan ng Panginoon na sila'y makaupo, maluklok sa posisyon na yan. Kaya sumunod na lamang tayo. Let's just obey them and trust them. Because if we trust them, at kailangan natin sila ipanalangin. Amen? We have to pray for them also. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which is from God. The authorities that exist have been appointed by God. Yung autoridad natin, government, itong bansang ito, God has appointed them to take care of us. Amen? So that we will get benefit from it during this situation. Pangatlo, for Him to oppose vanity. Sometimes, yung pride, di ba? Yung pride, vanity is pride. Ano na kanina? Commitment and purposes, obedience, vanity. Cove pa lang yan, ha? Cove. Di ba? For Him to oppose vanity and pride. Vanity and pride. Di ba? Minsan, kailangan hayaan ng Panginoon na mangyari ang mga ganitong sitwasyon for Him to oppose pride. Minsan ang tao masyado nang nagiging puno ng pride. Amen? Naging mapagmataas na. Mapagmataas. This pride leads to what? Mayabang. Kayabangan na. Nagiging mayabang na. So, for Him to oppose, to remind us that tayo ay nagiging mayabang na, minsan hahayaan ng Lord na mangyari ang isang situation. Like in the life of David. God called King David the man after God's own heart. But the consequences of David's sins didn't only impact his family. David proudly counted his army
defying God's strict warning to humbly trust Him. So David had 3 punishments from which to choose to pay for his pride. 3 years of famine, or 3 months of defeat from enemy, and 3 days of plague. Dito, naging mas lalong naging mayabang si David dahil nakita niya ang dami niyang army. Kaya niyang sakupin kung sino man ang gusto niyang sakupin dahil nakikita niya numbers counts. Amen? Pero sa ating mga Kristiyano, number does not counts. Amen? Sometimes God wants to send messages to each and everyone. Nakikita natin ito, and we have experienced this and we have seen this in this very moment. Sometimes sa simbahan, other churches, nagiging mababa ang pagkakatingin nila sa ibang simbahan dahil nakikita nila sila ay marami, sila ay malaking simbahan. Tignan natin that it is not the quantity, it is always the quality of the members that you have. Amen? Minsan may mga leaders na tumataas, nagiging mapagmataas sila dahil, ang laki namin, ang dami naming pera, meron namin ilan ng mga simbahan namin. No. Kapag dumating ang panahon, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon. Kung sino ang nagpapatuloy, yun ang kinalulugdan ng Panginoon. Papatuloy tayo kahit kakaunti tayo, then go for it. Maging contented tayo sa kung sino at ano ang numbers ng mga tupa na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, then so be it. Huwag tayong maging mayabang. Laki na ng church namin, ang dami naming members. Hindi yun eh. Hindi naman yun ang sukatan eh. Amen? Kaya minsan, sometimes this lockdown reminds us of pride. Kasi tingnan mo ngayon, tabla na tayo. Pare-parehas na tayo. Walang malaking simbahan, walang maliit. Dahil bawal na magkumpul-kumpul at magsama-sama. Ngayon, tabla-tabla ng mga simbahan, mga groups, wala na. Pare-parehas na tayo. Amen? So, ito yung sitwasyon sa Samuel chapter 24 verse 13. Mayroon isa doon si God, yung isang prophet doon. So God came to David and asked him, will you choose 3 years of famine throughout the land, 3 months of fleeing from your enemies, and 3 days of severe plague throughout your land? Think this over and let me know what answer to give the Lord. Yun ang sinabi kay David. Magpumili ka. Diba? Pumili ka ng magiging parusa sa iyo yung 3 buwang magtago sa kalaban, o 3 taong tagutom sa iyong bansang nasasakupan, o 3 araw ng pandemic or plagues na darating sa iyo at sa buong bansa na iyong nasasakupan. So minsan, God will allow things to happen to us to cut down, para putulin ang ating kayabangan. Amen? Ito yung sinabi kay David. Pang-4, for God to abolish idolatry. Amen? Idolatry. Ngayon, tingnan nyo mabuti ang sitwasyon ngayon. Wala nang idolatry ngayon. Hindi ka na pwedeng pumunta sa isang malaking pinagpupurihan at luluhod-luhod doon dahil bawal na ang marami. This is a message to each and every one of us that you can worship, you can pray to your God anywhere you are. Amen? Sa bahay mo man, doon ka man, kahit saan ka man abutan ng curfew, you can pray to your God. Amen? Wala nang idolatry. You can pray without any idols in front of you. Of course. Amen? God hates idolatry. Ang sabi nga dito sa Exodus chapter 20 verse 3, idolatry in our day usually revolves around money. Di ba? Minsan dinadjust na natin ang pera eh. Ezekiel chapter 7 prophesies the destruction of Jewish economy
buying and selling, to call His people to put away idols. Dito sa Ezekiel chapter 7, dito rin, di ba? Sometimes, nagiging mas we favored money, properties, and even our status in life. Ito yung ating sinasamba. Nakakalimutan natin na ang lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng meron tayo, nanggaling sa Panginoon. Take a look at the life of Job. Si Job mayaman, he's a merchant. Amen? But even Job, he worshiped the Lord. Diba? Naglilingkod siya, tapat siyang sumusunod sa Panginoon. Mayaman, marami siyang ari-arian, at kumpletong-kumpleto. He has a happy family. Pero, the Lord allowed tests to happen in the life of Job. Amen? Only to look at the heart of His servant. Amen? Tinignan niya yung katapatan ng taong ito, na itong taong ito, patuloy pa ba akong sasambahin ng taong ito? Patuloy pa ba itong magtitiwala sa akin kapag kinuha ko na ang mga bagay na iniisip natin na importante sa atin? Yung kanyang ari-arian, thousands of cattle, thousands of sheep, thousands of cows ang nawala sa kanya. And even his servants nawala sa kanya. Hinayaan ng Lord na mangyari sa kanilang buhay na sila ay mamatay through inatake sila ng mga pirates, mga robbers, di ba? Tinambangan sila, naubos lahat. Pwede naman silang i-defend ni Lord because Job is His servant, tapat siyang naglilingkod. Pero hinayaan ng Lord yun, di ba? Kasi nga, para makita niya kung gaano katapat ang puso ng kanyang lingkod. Because the devil challenges the Lord. Challenges God. Tingnan mo. Bigyan mo ng pagsubok yan. Hayaan mo maubos yung pag-aari niyan. At makikita mo, tatalikuran ka niya bilang kanyang Diyos na tagapagligtas. Sa ating buhay, sa sandaling ito, sa ating kinakaharap. Sa ating kinakaharap ngayon. Kaya hayaan ng Lord na mangyari ito because He want to divert. Salamat. Thank you, bro. Hinahayaan ng Lord na mangyari ang mga ganitong sitwasyon para ma-divert yung mga bagay na nakakatakaw ng ating sandali, ng ating time. Diba? Instead that we focus on our time for Him, naagaw ng mga bagay na ito. Hindi lamang ang idolatry does not only represent idols, statues na iniyuyukuan, yung niluluhuran, hindi lamang yon. Things like material things, money, yung mga hobbies natin, yung mga kaibigan natin na nakaka-draw us far from the Lord, they are idols. They are considered idols. Jesus said, "You cannot serve two masters, God and money, for you will hate one and love the other, or else the other way around." Amen? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Kanya. At the same time, nagiging focus mo sa buhay ang pera. Amen? Kasi kapag nagiging focus mo sa buhay, ang pagpapayaman, ang pera, it will affect your giving to the Lord. Amen? It will affect your returning of the favors of the goodness that the Lord is doing in your life. Amen? Dito, makikita natin that money, material things that we have in our lives, friends na mas palagi nating nakakasama, hobbies nating ginagawa na nakakahila sa atin palayo sa simbahan, sa ating relasyon sa Panginoon, then these are considered as idols. Sila ang ating ginodiyos-diyos. Amen? Kaya nga, di ba, tingnan ninyo mabuti.
hinayaan ng Lord na mangyari. Parang imposible, di ba? Parang imposible sa ating trabaho. Tingnan nyo, sa ating trabaho, ni halos ka nga makafile ng emergency leave. Amen. Ni halos ka nga magkaroon ng vacation leave. Kahit na may sakit ka na, pinapapasok ka pa. Pero tignan nyo ngayon, hinayaan ng Lord na mangyari ito, maybe for us to realize, now is the time for us to focus not only in our work. Kasi tabla-tabla na tayo ngayon sa ating mga trabaho, walang money manager, cleaner ka man, sa bahay ka man nagtatrabaho, pare-parehas na tayo ngayon ng sitwasyon. We are locked in the four corners of our house. Amen. At ano ating gagawin? Of course, wala na tayong gagawin kundi to look up and say, Lord, my time is for you. Salamat, Lord. Salamat sa lockdown na ito dahil in this situation, I realize my priorities. Na-realize ko na wala pala akong ibang priorities sa buhay. Wala pala akong ipagmamalaki. Pera ko, posisyon ko, kaibigan ko. Wala na. Ngayon walang kaibigan. Di ba? Walang shake hands, shake hands. Shake hands ka sa kaibigan mo, sisikuhin ka lang. O, ito na lang tayo ngayon. Dati, hug, kiss. Di ba? Ngayon, wala na. No friends. Your only friend is God. Amen. Wala kang ibang friend ngayon, kundi si Lord lamang. Amen? God is our provider. Jesus said, God cares for sparrows and flowers. Of course, He cares for us. We must trust Him and not rely on our own intellect and strength. Amen? We have to trust in the Lord. Amen? Ang buong puso. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord. Amen? Trust in the Lord during these situations. Amen? Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kasi yung mga bagay na nakaka-drawback sa atin, nakakalayo sa atin sa Panginoon, yun pa ang ating pinagkakatiwalaan O ngayon, wala ka ng pagtitiwalaan. Wala ka na ibang pagkakatiwalaan kundi ang Panginoon lamang. When now we are locked down in our houses, sa four corner of our house, kahit pinto mo sarado, bintana mo sarado, anong gagawin mo? Four corners of your house, wala ka na ibang titignan kundi sa taas lamang. Lord, thank you. Amen? Time and time again, God relented when His people learned to put Him first. Nalulugod ang Panginoon kapag tayo, when we put Him first in our life. Amen? Patuloy yan. Buong panahon, even in the Bible, God is pleased when His people put Him first in their lives. Nalulugod ang Panginoon kapag siya ang ating binigyan ng pagkakataon sa ating puso. Instead of these things, that things, kapag siya ang ating binigyan ng, siya ang naging number one natin sa ating buhay, napiplis ang Panginoon. Nalulugod siya. Amen? Kaya sa ating buhay ngayon, wala na tayong masasabing wala na tayong excuses ngayon. Tabla-tabla na. Amen? Tabla-tabla na. Hindi mo pwedeng sabihin, busy ako kasi may overtime, may work ako. Now, you don't have overtime. Now, you have the time. Kasi, pupunta ako dun sa friend ko, may gagawin kami. Now, no friend. No friendship. Amen? Wala ka ng kaibigan. Wala ka ng kawala. Sa sitwasyong ito, wala ka ng kawala. All you have to do is to praise and worship the Lord in this situation. Wala ka ng kawala. Wala ka ng tatakbuhan. Dati meron May overtime ako. May pasok po ako, pastor Kasi talagang Ngayon wala na. Wala ka ng kawala. Amen? Wala ka na ibang gagawin ngayon kundi mag-online. Kung nag-online ka, andyan na, ngayon na tayo. May online streaming na tayo ngayon. Amen? Wala ka nang kawala sa salita ng Diyos. Idolatry not only symbolizes status, but it also symbolizes things that we put first, like money, positions, and time instead of God. Sila yung mga bagay na nakakanakaw ng ating panahon at sandali na
sana ay deserve ni Lord. Amen? Deserve niya itong mga bagay na ito, nakakanakaw ito ng ating sandali sa Panginoon. Wala ka nang kawala. Wala ka nang trabaho, wala ka nang pasok ngayon. Wala ka nang kaibigan. Babasketball po kayo, Pastor, may game po kami. Do or die game eh. Laglagan. Napaka-importante kasi yun eh. Importante ako sa team eh. Malakas ako maglaro eh, kaya kailangan nandun ako. Ngayon, wala na. Wala ka ng basketball, wala ka ng lahat. Amen? Talagang wala kang ibang gagawin kundi ang magpuri na lamang tayo sa Panginoon. Amen? This is one way that God is teaching us to prioritize Him. Siya lamang ang ating maging prioridad. Priorities becomes idols when we put them first in life. Amen? Yung mga prioridad na ito, nagiging idolo natin ito. They are the ones that steal our time from the Lord. During this current situation, our only priority is to pray. Amen. Amen? Wala kang ibang priority kundi ang manalangin. Ano ba ang gagawin mo? Hindi, manalangin. Amen? Pray. Dito, matututo ka ng mag-pray. Dahil no work, no pay. Yeah. No work, no pay. Pray that you will be paid. Amen? Wala tayong magagawa ngayon. Mag-pray tayo para tayo ay mabayaran. Amen? For Him to defend His deity. Yung kanyang deity or holiness, yung kanyang kabanalan. Minsan, yung kabanalan ng Panginoon ay ano natin eh, na para nating sinasalaula. No? Para nating dinidisregard yung kanyang kabanalan. Kasi minsan, even in this situation, tayo ba ay naniniwala ang Diyos ay banal? Amen, di ba? God is holy. If you believe that God is holy, everything that God appointed in this land, in your country, in your life, of course, they come from a holy God. Sila ay binigay ng Lord sa iyo. So, dapat natin silang ingatan. Amen? Ngayon, itong mga sitwasyon natin sa ating buhay sa Pilipinas, imbis na magpasalamat sa mga tao na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kayo pangalagaan yung kapitan, talagang mga kapitan sa baryo nga lang eh. Dapat, Kap, nasa na yung aming mga rasyon? Nasa na yung relief? Yung 3 sardinas? Nasa na yung meatloaf? Yung patkulang, Kap? No, you have to be thankful. Ang sabi nga, in everything give thanks. Diba? Wala bang sasabihin, kulang pa ba ito, Kap? Pero meron ako kaibigan, kapitan sa baryo, binigyan mo na nga, binigay mo na nga, dinagdagan mo na nga, kasi nahihiya ka na nga sa ibinigay na relief goods ng gobyerno, medyo kulang, siyempre para hindi naman may put down yung gobyerno, bubunot na ako sa sarili kong bulsa para lamang madagdagan. Tapos sasabihin, Kap, 3 kilo ng bigas lang? Ito lang ba ang binigyan ng gobyerno? Actually, sabi niya, hindi ko na nga pwedeng sabihin na, actually, ang binigyan ng gobyerno, 1 kilo lang. So, sandaling ito, 1 kilo pa lang yung kaya namin ibigay. Pero, nahihiya ako. Kaya, bumunot ako sa sarili kong bulsa para idagdag, para ibigay sa inyo. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Amen? Kaya minsan, consider the holiness of the Lord. Kung tayo nga naman ay nagtitiwala, tayo ay naniniwala na sila ay binigay ng Panginoon dyan, huwag na nating tirahin. Lalo rin sa mga simbahan, di ba? Kapag binigyan kayo ng mga taong naglilid sa inyo, huwag nyo nang tirahin, huwag nyo nang, tulungan na lang natin. Di ba? Kapag sila ay bumagsak, ang gagawin, ibabagsak pa. Hindi. Kapag bumagsak, tulungan nyo makatayo kahit man lamang yung alalayan. Hindi yung kapag bagsak na nga, ibabagsak pa. Kasi gustong sila na naman doon sa kinasasadlakan. Gusto nilang sila ang tatayo doon sa posisyon ng isang tao. Hindi lamang sa simbahan, sa gobyerno din. Di ba? Even in our government officials. Ano ang motibo mo kung bakit mo tinitira ang gobyerno? Ano ang motibo mo kung bakit ayaw mo sa isang taong nakatayo dyan? Gusto mo ikaw dyan ang tumayo? Hindi tumayo ka. Diba?
Ganun ang motive. Your action speaks of your motives. Kung anong ginagawa mo, yun ang motibo mo eh. Kapag ang motibo mo is to unite, gusto namin magkaroon ng magandang buhay ang Pilipinas, then, sumunod ka. Magpasakop ka sa gobyerno. Sumunod ka sa kung sinong namumuno dyan sa mga sandaling ito. Amen? So, that is one of God's way of defending His deity, His holiness, is to let this plague came at hayaan niya itong pandemic situation sa Pilipinas ngayon. Sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Amen? Upang ang kanyang kabanalan ay ma-realize ng mga tao na God is holy. Amen? The Philistine captured the ark and sent it to Ashdod instead of returning it to Israel. Ito yun yung mga Palestino na yung mga kalaban noon ng mga Israelites. They captured the ark, yung Ark of the Covenant. Kinuha nila at hindi nila isinauli, di ba? Hindi nila ibinigay, hindi nila ibinalik doon sa mga Israelita. Instead of returning it, anong ginawa nila? They took it with them. Dinala nila sa isang lugar na kung saan hindi dapat. At dapat ang bagay na yon, ganun yun sa mga sitwasyon nga natin. We give to somebody what is due for him. Di ba? Kung ano yung para sa kanya at saan nararapat, doon natin ilagay. Amen? Hindi natin kukunin natin dito dahil gusto mo dito. Hindi. Kung saan siya nararapat at kung saan gusto ng Panginoon na nakalagay ang bagay na yon, hayaan natin doon. God taught them a lesson by sending them rats and hemorrhoids. Nagkaroon sila ng sakit. God allowed these plagues to come into their lives para lamang makita at ma-remind sa kanila na ang mga bagay na banal, di ba? Because this Ark of Covenant is holy. Amen? And God's church is also holy. And we have a holy God na naglagay ng mga na hinayaan niya yung mga leaders ng ating bansang Pilipinas na tumayo dyan. Hinayaan niya lahat ng mga plans ng Panginoon. Let us obey, let us trust to Him na ang mga planong ito ay kanyang ginusto at hinayaan niya. Amen? Kaya wag nating pakialaman, lalo na yung mga bagay na banal. Amen? But the hand of the Lord was heavy upon them of Ashdod, and He destroyed them and smote them with emerods. Ashdod and the coast thereof. Diba? Ito yung, kung babasahin na lang natin sa 1 Samuel chapter 5 verse 6, binigyan niya, God gave them a lesson. Binigyan niya, hinayaan niya yung mga plagues na ito, yung rats na dumating sa kanilang buhay, for them to realize that God is holy. Hindi natin pwedeng pakialaman yung mga banal na bagay. Because the Ark of Covenant is a holy thing. Amen? Holy thing yan. Banal yan ng unang panahon. At ang gusto ng Panginoon ay maibalik yun sa kanyang mga anak. Mailagay yun sa dapat ikanalalagyan. Amen? Ito yung number 6 pala dapat. For Him to teach us about gratitude. Gratitude, di ba kanina, commitment and purpose, tapos obedience, tapos ang panglima, vanity, pangatlo, vanity, tapos yung idolatry, di ba? And ang panglima natin, itong panglima, yung to defend His deity. Nakabuna tayo ng word na COVID. Di ba? COVID, holiness. So, tingnan nyo itong pang-anim natin. For Him to teach us about gratitude. Gratitude means thankfulness. Tinuturuan tayo ng Panginoon na mapagpasalamat. Sa sitwasyong ito, matuto tayong magpasalamat sa mga nakakatanggap. Ngayon, this is the time of accepting and giving. Diba? Yung magtulungan. We really want each and everyone na mapabuti.
Di ba kaya namin siya nagtutulong sa Pilipinas, di ba? Nagtutulungan, may mga lumalabas na ng mga gandang puso na tao, nagbibigay ng pera. Kung whatever are their motives ng paglabas nila at pagtulong nila, it's not our business anymore. Ang mahalaga doon, nakakatulong sila sa mga sandaling ito. Nakakapagbigay sila. Now this gratitude, tinuturuan tayo na maging mapasalamat tayo. Amen? Kahit nasa mga sandaling ito, sa sitwasyon na ito, we have to be thankful. Ipagpasalamat natin ito. Bakit kamo? Hinayaan nga ng Lord talagang mangyari minsan ang ganitong mga sitwasyon. We have to be thankful. Why? Kasi yung mga hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, yung walang tiwala sa Panginoon, ngayon wala ka ng ibang pagkakatiwalaan eh. Pera mo, wala na. Friends, no. Isa na lang ngayon ang pagtitiwalaan mo. Ang Panginoon na lang. Wala ka ng ibang, wala ka ng dati susugal ka ba, ganito, ganyan. Wala na, susugal ka dito, susugal ako dito, pwede kaya magtiwala dito. Wala na, wala ka ng susugalan ngayon. Only God. And Him, He is teaching us about gratitude. Thankfulness. Tingnan natin dito sa Numbers chapter 11 verse 31 to 33. The Jews complained to Moses about manna. They demanded meat. God answered their ungrateful prayers and sent them quail. He also punished them with poisonous plagues. Tingnan mo itong sitwasyon sa Numbers chapter 11 verse 31 to 33. Ito yung panahon ng mga Jews nung kung saan hinayaan ng Lord nung makalabas sila sa Egypt, hinayaan ng Lord na mapunta sila sa isang disyerto, sa isang ilang na lugar. Yung lugar na kung saan walang tao, no man's land. They are on this place. Na dinala sila ng Lord doon. Kasi ayaw pa sila ng Lord na pumasok sa bansang Israel. Ayaw pa ng Lord na, diyan muna tayo. Kasi diyan muna kayo, manatili muna kayo diyan, magpaikot-ikot muna kayo diyan. Kasi ayaw ng Lord na yung mga tao kasi na nanggaling sa Egypt, pag pumasok sila doon, may iba-iba kasi yung mga taong nandoon. So, kailangan ng Lord na salain sila doon muna. Doon muna kayo, umikot-ikot muna kayo doon. At darating pa, it took them 40 years. 40 years sila doon. Bakit hinayaan ng Lord na maligaw sila sa loob ng 40 years? Pwede mo namang lakarin Egypt to Israel. Ang lapit-lapit lang. It won't take you a year. It won't take you 2 months para lakarin lang yon. Bakit hinayaan ng Lord na magpaikot-ikot sila doon? Kasi meron siyang plano. And this is one way na tinuruan sila dito ng Panginoon sa isang sitwasyon. Complain sila ng mana. Alam niyo yung mana? Yung tinapay na nanggaling sa langit na nahuhulog lamang. Yun ang kubos nila noon. Kubos yun eh. That is the bread that they are eating noon. Ikaw ba naman, araw-araw kang kumain ng kubos sa umaga, kubos sa tanghali, kubos sa gabi? Try it. Di ba? So, anong mangyayari? Nakakasawa. Sila nagsawa din sila. At anong sabi nila? Lord, wala na bang mas masarap dito? Wala na bang pwede kang ibigay sa amin? Wala na bang kahit man namang pandesal? O Spanish bread, Lord, bakit puro na lamang mana, kubos? And what happened? They demanded for meat. Diba? Wala man lang, Lord. Gusto namin ng buti pa sa Egypt. Gusto namin ng karne. Diba? Mabuti pa dun sa pinanggalingan namin. Nakakakain kami ng masarap. But dito, mana, kubos. Dinala mo kami nga sa isang, nilayo mo kami sa lugar na yon. Dinala mo na kami sa isang lugar na kung saan ang pagkain ay kubos lamang. So they demanded meat. God answered their ungrateful prayers. Diba? Kahit na sila ay ungrateful, hindi sila mapagpasalamat ng mga sandalingan. Dapat, Lord, salamat, kahit ganito, meron pa kaming ganito. Diba? Dapat natuto sila magpasalamat. Pero, even though they are ungrateful, God answered their prayers. At anong ginawa ng Panginoon? God sent them quail. Quail. Alam niyo yung quail? Pugo. Diba? Ang ginawa, siguro, sa disyerto, marami kasing mga pugo yan dyan. Maraming mga pugo yan dyan. Kaya lang, ang
ginawa siguro ng Lord, binulabog yung disyerto, naglabasan yung mga pugo, nagtakbuhan, nakita nila yan, yung mga pugo. At yun, naging pagkain nila. Pero, tinuruan sila ng lechon ng Panginoon doon. He also punished them with poisonous plagues. Tinuruan din sila doon ng mga time na yun na yung mga pagkain naging poisonous. Na, kasi yung mga pagkain yung kapag binigyan sila ng whale, mga pagkain, mga meat, at sa sobrang dami, siyempre, anong nangyari? Nabulok din. At yung bulok na yon naging poisonous din. That causes their death. Amen? Kaya sa sobrang katakawan, sa sobrang kasakiman ng tao, minsan, yung kasakiman na yon, yun din ang maglalagay sa atin sa kapahamakan. Amen? So kaya matuto tayong magpasalamat. Sabi sa Psalms chapter 103 verse 2 to 3, "Praise the Lord, my soul, and forget not all of His benefits, who forgives all your sins and heals your disease." All we have to do is to praise the Lord. Purihin na lang natin ang Panginoon. Amen? At ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, anong sabi dito? In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, di ba? In everything, sa lahat. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Di ba? Sa lahat ng bagay. In all things, we have to be thankful. During this situation, we have to be thankful. Because God has a purpose of letting these things to happen. Amen? Hiniyaan niya. At panghuli, for Him to reveal His power. Amen? Para may pakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito. He sometimes let plagues, He will let these viruses come. Hahayaan niya ito na dumating, hahayaan niya ito na dumaan tayo sa mga ganitong sitwasyon, mga pandemic situations na ito, upang maipakita ang kanyang kapangyarihan. Amen? Wala pa rin ibang mas makapangyarihan kundi siya lamang. Minsan, we are consumed by what we see and what we hear in medias. Amen? Oh, ang dami nang namatay doon. Ang dami nang na-infect. Talagang nakukonsume tayo. So, it gives us worry. Nagkakaroon tayo ng pangamba. At sa hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Minsan, na-overpower tayo, natatabunan ang ating pananaw ng mga bagay-bagay nating nakikita sa media, nababasa, naririnig, nakakwento, nachichismis. Di ba? Si ano doon, alam mo, na-infect na. Hindi niyan pwede, alam mo, si kapatid, umuubo-ubo. Ayoko nang lumapit sa kanya. Diba? Nakukonsume tayo ng mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng worries. But if we trust the Lord and His power, diba? Magtiwala. Wala tayo ibang pagkakatiwala. Sa ngayong sitwasyong ito, wala tayo ibang pagkakatiwalaan kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? For Him to reveal His power, why not? Why not let these plagues come? Why not let this coronavirus come? Diba? Pero mayroong pangako ang Panginoon that He will never let these things come near His children. Hindi niya nahayaan na lumapit sa kanyang mga anak. May pangako dyan, Psalms chapter 91, di ba? 1,000 fall, di ba? Marami ang namamatay, marami ang natutumba sa mga katabi-tabi mo. Pero ikaw, mananatili pa rin nakatayo. Di ba? Because we seek refuge in God. God permitted Satan to inflict disease upon Job. Nagkaroon pa nga ng sakit si Job eh. Naubos ang kanyang ari-arian, naubos ang kanyang anak. Diba? Ubos patay. At hinayaan pa niyang ma-inflict siya. Hindi pa naging masaya na kinuha na ang kanyang ari-arian, kinuha na ang kanyang mga anak. Ano pa? Ang kanyang sarili na ni-inflict, nagkaroon siya ng sakit, ketong. Di ba? Nagkaroon ng sakit na ketong. At pinangdirihan na nga siya ng kanyang mga kaibigan. Di ba?
He could reveal His majesty and power Himself to His faithful servant. You believe that you are God's faithful servant? Ang sabi nga doon sa Romans 8:28, for all things work together for good to those who love God. Being a servant, of course, we love God because we serve God. You will not serve God if you don't love God. So, all things will work together for good. Sa ikakabuti ng mga taong nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. At ang sabi nga rito, He will reveal His majesty and power. Diba? To His faithful servant. But this precious treasure, this light and power that now shine within us is held in a perishable container. Nandun lang eh. Diba? Hindi natin minsan hinahayaang lumabas. That is in our weak bodies. Everyone can see that glorious power within us must be from God and is not from our own. Amen? Minsan makikita, mas maganda na nakikita sa ating buhay ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya ay maitanghal, upang siya ay mapapurihan. Yung makita sa ating buhay kung gaano siya makapangyarihan, hindi sa ating sariling mga gawa. Minsan nakikita, si brother ganito, si brother ganyan, ganyan, ang galing-galing, di ba? Hindi. Yung makita yung kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, wala tayong ibang malalapitan. Wala tayong ibang maasahan, kundi siya lamang. Now, maybe, kaya niya hinayaan ang ganitong sitwasyon for Him to demonstrate His love, His power, and His majesty to those who love Him and serve Him. Amen? Why does God allow these things to happen? Ito na tayo ngayon. Sa ating pagtatapos, round down ng ating pinag-aaralan sa umaga ito, it is for the completion of a committed purpose to remind us about obedience, for Him to oppose vanity, for Him to abolish idolatry, for Him to defend His holiness, and for Him to teach us about gratitude, and for Him to reveal His power. Tingnan niyo to. Ano yung acronym na yan? COVID-GA. Anong GA? COVID. Go away. Amen? So tayo manalangin. Manalangin tayo sama-sama. Let us pray for this country na patuloy na gabayan ng Panginoon yung mga leaders dito, yung mga kanyang nationalities, yung mga expats at kapwa natin OFW. At higit sa lahat, God's protection will abound to each and every family sa ating paglabas-masok. Meron pa rin naman sa atin siguro dito nagtatrabaho, diba? Na lulukuban tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na mailayo tayo sa contamination. Nakikita na natin ngayon, anytime magkakaroon na ng baka 24 oras na. So, kapag hindi pa bumaba ang sitwasyon, kapag lalo pang dumadami yung infected individuals dito sa bansang ito, then wala tayong magagawa kundi ang sumunod sa kanilang 24 oras kapag ito ay kanilang inimpose. But then for now, nasa pa lang yung discussion table, pinag-aaralan nila kasi hindi basta-basta sila magde-decide ng ganon kung hindi lamang ito makakapag-benefit, hindi lamang sa kanilang mga nationals dito, kundi sa mga expats din na nakatira rito. Amen? Let us pray. Tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa umaga ito, Panginoon, we pray for your protection, for your may your guidance abound sa bawat isa. Dalangin din namin, Lord, sa umagang ito ang aming mga members, ang mga kapatid sa pananampalataya. We pray, Lord, that you bless each and everyone. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa, ang mga family ng bawat isa, Panginoon. Hindi lamang dito, kundi sa Pilipinas. We pray, Lord, for their safety. Ilayo mo sila, Panginoon, sa mga contaminations sa ganitong sitwasyon. We also pray, Lord, and lift up for this country, yung Kuwait, Panginoon. Sa inyo namin pinagkakatiwala. We pray for the leaders of this country, Panginoon, that you bless them, Panginoon. Give them the knowledge, give them the wisdom, Panginoon. Yung mga tao na kung saan, Panginoon, ay nagiging frontliners ng bansang ito upang kami ay mapangalagaan, hindi lamang kaming mga expats, mga FWs, kundi, Panginoon, ang mga tao
na hindi ganun din Panginoon kanilang mga nationalities. We also pray, Lord, for this whole Kuwait, Panginoon. Thank you so much, Lord, for giving us this country. Salamat, Lord, dahil binigay mo ang bansang ito na kami, Panginoon, ay mapangalagaan to protect us, Panginoon. Thank you, Lord, for the authorities dahil, Panginoon, you are using them upang kami ay ma-benefit, Panginoon. Salamat for the King, the Amir of this country, Lord. May you bless him. May you bless the nationalities, the Kuwaitis, Lord. Thank you for for using them, Panginoon, as a blessing to each and every one of us. We pray, Lord, for this country na patuloy mong i-bless ang bansang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang ito. Bless this country, Lord. Our companies, we pray, Lord, that you continue to take good care of our companies, the finances of each and every companies, Lord. Samahan mo sila, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na sila ay affected sa sitwasyong ganito. But, Lord, through your power, your grace, your mercy, alam namin, Panginoon, na malalampasan namin ang sitwasyong ito. We pray, Lord, that you will be with us and we can overcome this situation in the name of the power of your mighty Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat sa mga kapatid namin nandirito. We pray, Lord, for each and everyone. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. At tayo ngayon ay sama-sama na mag-partake ng ating communion bilang isang pamilya, bilang isang iglesia, bilang isang mga magkakapatid sa Panginoon. Tayo ay sama-samang mag-partake ng ating communion. Sa mga kapatid natin na nasa online, meron kayong mga sariling tinapay, meron kayong sariling juice. Be with us. Let us partake the body of Christ together. Siya. Brother Angelo, para bro, right? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, then eat the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Bago natin gawin ang gawain ito, ang pag-partake ng communion, let us ask for God's forgiveness muna. Let us cleanse ourselves by asking God's forgiveness. Tayo muna ay sabay-sabay na manalangin. Let us pray and examine ourselves. Napaka-banal ng ating Diyos na naglilingkuran. Yaman din lang that He deserves everything. He deserves to be treated holy. At ang itong ating gagawin ay one way of treating His holiness. Tayo muna yumuko, tayo manalangin, at tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we come into your throne boldly. Kami, Panginoon, ay lumuluhod. Kami ay lumalapit sa inyo na mabutuban, Panginoon. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Nakikita mo ang buhay ng bawat isa. Lord, kami ay hindi perfecto. Kami, Panginoon, ay mayroong pagkakamali. Kami ay may mga pagkakasalang nagawa in the previous days, weeks, Panginoon, sa aming the way we act, the way we speak. Dalangin namin, Lord, ang inyong forgiveness. Kami, Panginoon, ay humingi ng kapatawaran sa inyo. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Cleanse us, Panginoon, bago namin tanggapin ang inyong banal na hapunan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me."
Sa taas natin ang ating tinapay. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat Panginoon sa tinapay na ito na simbolo ng inyong katawan na binayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat Lord dahil once and for all, pinadama mo sa amin Panginoon kung paano kami kamahal by dying in the cross for us. Thank you for the sacrifices that you have undergone. You suffered too much Lord para sa amin upang kami Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan. Pagpalain mo at i-bless ang tinapay na ito. Kainin natin ang tinapay. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Taas natin ang sarong. Panginoon, salamat sa katas ng ubas na ito na simbolo ng iyong dugo. Salamat Panginoon dahil pinakita mo sa amin ang inyong pagmamahal by dying in the cross for us. Thank you for this blood that shed in the cross upang kami Panginoon ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Inumin natin ang ubas. Taas natin ating mga kamay sa benediction. Salamat Panginoon sa umagang ito. Thank you so much Lord for your love, for your message, sa iyong mensahe sa amin sa bawat isa. Thank you for the reminder. Salamat Panginoon sa aming pag-aaral sa umagang ito. At higit sa lahat Panginoon, salamat sa mga kapatid namin na nagiging nakasama namin online. At ganoon din Panginoon sa mga kapatid namin hindi namin nakasama. So ano man ang mga rason Panginoon Lord, we pray and we lift them up to you. And then the Father, the Son, and the Holy Spirit, may the Lord bless each and every one of you. May the Lord bless you and keep you. May make His face shine upon you and be gracious unto you. May the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon you. Let us go in peace and praise the Lord. Hallelujah. Amen.